Good evening mga kamista at magandang hapon naman po sa inyo dyan sa Pilipinas at kung saan man po kayo nadoroon sa saan mang dako ng mundo ngayon, good evening po sa inyong lahat mga kamista. Good evening po rito sa akin around 10 o'clock na ng gabi. So mga kamista, welcome back po sa ating channel at meron po tayong pag-uusapan ngayon. Bibigyan natin ng konting komento at reaksyon itong isang mainit na naman na issue na nangyari diyan sa ating bayan sa Pilipinas. At ito ay walang iba po kundi ang ating Budot King. Yes mga kamista, ito pong ating Budot King po ang ating bibigyan ng pansin sa mga oras na ito. At marami po tayong i-discuss tungkol sa kanya. At tawag dito, kailangan ko rin po ang inyong comment o reaction sa nangyaring ito. Tulungan niyo po ako mga kamista kasi hindi ko alam kung ako po ay mabubuisit o matatawa sa nangyayari mga kamista. So ito, without further ado mga kamista, pag-usapan na po natin ang anting-anting nitong ating Budot King na walang iba kundi si dating Senador Ramon Bong Revilla. Ano ba ang nangyari? So eto na. Kung bago ka po sa akin channel, paki-subscribe lang po muna. Paki-like and share na rin po ang ating video at panuorin din po ninyo ang ating mga nakaraang video na in-upload. Malaking tulong po yan sa ating community dahil sa meron po tayong adhikain na in the future na maganda na yung takbo ng ating community ay gagawa po tayo ng mga tawag dito, mga tulong para sa mga bata. Para po sa mga bata ang adhikain po ng channel na ito na may matulungan po, na meron tayong ma-educate, na meron po tayong madala sa yung pong tinatawag na magkaroon ng education. Kasi po mga kamista, ang kayamanan po talaga ng isang bata ay education. So tulungan niyo po ako na mapalago, mapalaki itong ating channel, na dumating yung oras na meron tayong kitain para maitulong natin doon sa mga nangangailangan ng tulong, yung mga bata na kailangan mag-aral. Hindi man ho natin masuporta ng sobra-sobra pero kahit man lang ho pambili ng konting gamit po doong mga bata at doon din po sa mga nasa ampunan na mga sanggol na mga abandoned child ay makapagbigay tayo ng tulong doon sa pangangailangan nila, mga gatas o yung pampers. So may ginagawa naman na po tayo doon, pero hindi naman po sapat, pero gusto po sana natin may magawa pa tayo more, yung madagdagan pa. So ito mga kamista, baka magkaiyakan pa tayo. Maganda itong pag-uusapan natin. Medyo nakakatawa na nakakainis. So okay na, ito na mga kamista, pag-usapan na po natin. At bago ko po bago ko po simulan, ipapanood ko muna sa inyo yung video na ginawa niya on the way doon sa CIDG sa Camp Crame po, kasi sumuko po siya sa Camp Crame. At habang nasa biyahe nga po siya, doon siya sa loob ng kanyang van, itong si dating Senador Bong Revilla ay gumawa po siya ng isang video bilang panawagan sa mga mamamayan Pilipino. At ito po, pakinggan po natin ang kanyang sinabi. Magandang gabi po mga kababayan. Nakatanggap po kami ng impormasyon na lumabas na yung aking warrant of arrest. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Yes. Pero ganun pa man, haharapin ko to ng walang takot. Okay. At alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Hilingin ko lang hingi ako ng panalangin at patatagin niyo rin po ang aking pamilya. Hindi ko po
May paliwanag ko ano yung nararamdaman ko sa totoo lang. Napakasakit po para sa akin. At para sa aking pamilya. Yun lamang po, maraming salamat. Alam ko hindi ako papabayaan ng Diyos. Thank you po sa inyo lahat. Please pray for me. Okay mga kamista, napanood nyo, narinig nyo kung ano ang binanggit nitong ating dating butihing senador na si Ramon Bong Revilla. Okay, eto, bakit ko po nasabing dating butihing senador? Medyo natawa ako mga kamista ewan ko, mabuting senador naman daw po yata talaga itong sa ating Senador Bong Revilla. Pero mukhang sa nangyayari ho kasi ay mukhang hindi na. Kasi kung ikaw ay mabuti, makukulong ka ba naman at ilang beses na. Okay, mga kamista, konting reaction lang doon sa muna. Reactionan lang muna natin ha. Kasi hindi ko malaman kung ang mga tao nung mapanood ito ay naawa ba sila, nainis ba sila, natawa ba sila, nagalit ba ang taong bayan sa nakita nila, may umiyak ba o may tumawa. Hindi ko alam mga kamista kasi ito pakinggan ko lang sagli tingnan nyo ito yung sinabi niya Napakasakit po para sa akin. At para sa aking pamilya. Yun lamang po, maraming salamat. Okay, sabi po niya napakasakit po para sa aking pamilya. At sabi pa nga niya, mukha raw po yatang walang due process. At humihingi rin siya ng panalangin na makayanan at bigyan ng lakas ang kanyang pamilya. Sumakit yata ulo ko ron mga kamista. Ito, para sa akin mga kamista, reaksyon ko lamang. Okay. Pang ilan na bang beses nahuli itong si ating si Nardong Kupit. Nardong Putik, anak ni Nardong Putik. Pangalawa na po ito Okay, bibigyan po natin ng konting rewind mga kamista. Itong itong ating anak ni Nardong Putik pangalawang beses na po niya itong dinampot, sinampahan ng kaso. At doon po sa unang kaso niya, alam niyo ba, kung matatandaan nyo, siya po ay ipinakulong na ng administrasyong Pinoy. Ni Pinoy Aquino nung panahon niya. Sa salang rin to, sa PIDAP naman. Plunder din yung kaso niya dito mga kamista. Plunder din. Magkakasabot sila. May pinapasauli pa sa kanyang pera. Hindi naman ito na isauli ni Nardong Kupit ay anak ni Nardong Putik. Yan po ang mga unang offense niya. Nadamay na siya sa PIDAP, yung pong fertilizer scandal na kinasasangkutan po rin ni Johnny Enrile, Senator Enrile, ni Bong Revilla, ni Napoles, at saka siya nga pong si Jinggoy Estrada. So mag-best friend po talaga yan si Jinggoy at saka si Nardong Kupit. So doon pa lamang sa simula, meron na silang issue ng milyunan. Milyon-milyon na po ang binulsa. Sinampahan sila ng kaso sa Sandigang Bayan. Alam po nating lahat yan, nakulong nga po yan Nakakulong po sila. Ito pong si Enrile nga po, hindi na to ipinakulong kasi dahil daw po maedad na. Naawa po yung dating presidente. Dahil nga raw po sa age, nakakaawa naman. So hindi na dapat ikulong. Kaya hindi na nakulong si Johnny Enrile. At ang nakulong na lamang itong si Napoles, si Jinggoy Estrada, at saka si Bong Revilla. Okay, talon tayo ng konti. Bakit ngayon ay nakawala sila? Noong pong naupong presidente, itong si Digong, sila pong dalawa, naunang lumaya, ay itong si Bong Revilla. At sumunod naman itong si
tawag dito, ang anak naman ni Erap, si Jinggoy Estrada. So, pero may mga ano po yan si Jinggoy Estrada ha, mga kamista, meron pa ho yata yung ano kasi parang on bail lang yata yung nangyari sa kanya na yan binubuhay muli yung kaso na yan, hindi pa siya tapos dyan. So, meron tayong ibang pagkakataon para pag-usapan si Jinggoy. Bandang huli sasabihin ko na sa inyo bago matapos ang video. So mga kamista, yun ang una. Ito ang pangalawa. Sangkot na naman po itong si ating Sinardong Kupit dito sa flood control problem naman. Ako'y magagalit na. Hindi na ako matatawa. Kasi po, ang binanatan niya at ang kinupitan niya ay bayan ng Pandibulacan, which is taga-riyan po ako. Taga-diyan po ako sa Bulacan. Kami po sa Bulacan ay kulang na lamang ito, karamihan sa amin ay kulang na lang tubuan kami ng mga palikpik sa paa, sa kamay. Dahil po para na kaming isda doon. Kulang na lang po talaga. Marami po sa aming mga kababayan, may alipunga. Marami po sa aming mga kababayan na iniwanan na yung bahay nila dahil hindi na po natuyo ang tubig. Pagkatapos nanakawan lamang ng isang dating senador. Hindi pala dati kasi nung time na nangyari to, senador siya na sa dapat na naglilingkod siya sa taong bayan, ninanakawan niya ang mamamayan. Nilulubog niya sa baha ang mamamayan. Marami rin pong namatay na kabuhayan dun. Marami rin pong nasirang mga property. Marami pong na-abandon na mga property dahil iniwanan na po yung kanilang bahay, yung kanilang mga lupain na pinagsasakahan dahil lubog na po. Ang alam niyo po ba sa bayan po ng Hagonoy, may mga kalsada dyan, pagkat lumakad po kayo ng nakatapak ay ang mararamdaman po ninyo ay lumot na. Kasi tinubuo na po ng lumot ang lahat ng kalsada doon. Ganun po kahalala ang sitwasyon namin sa Bulacan. Kaya po, hindi ako matatawa ngayon sa ginagawang ito ni Budot King. So ngayon po, doon sa kanyang panawagan, ang sinabi niya, ipanalangin daw po at bigyan ng lakas ang kanyang pamilya. Hindi naman siya pinabayaan ng Panginoon, mga kamiste. Hindi siya pinabayaan ni Lord. Alam niyo kung bakit? Binigyan siya ng chance Noong pinawalan siya ni Digong, second chance na niya yon. Dahil na muli siyang naiboto, marami siyang nautong tao. So totoo yan. Lahat ng bumoto kay Ramon Bong Revilla nung pangalawang yung term niya na yon, magmula nung pinalabas siya ni Duterte sa pagkakakulong. Lahat sila uto-uto. Sumayaw lang ng budot ito Nagbudots lang to, nanalo na I'm so sorry sa mga bumoto sa inyo ha. Pero lahat kayo tatawagin kong uto-uto dito kay Digo, kay Ramon Revilla. Sinayawan kayo ng budots. Binoto nyo na. Ayan ang nangyari. Sa pangalawang pagkakataon, ikukulong dahil po hindi po nadadala Bakit? Biriin nyo mga kamista. Kagaya na sinabi ko. Binigyan na siya ng pagkakataon ni Lord. Hindi siya pinabayaan kasi noon nagdasal din siya. Humingi rin siya ng panalangin para sa bayan, para sa kanya Hindi siya pinabayaan ni Lord. Biriin nyo, may isang Digong na pinalabas siya sa kulungan. Doon pa lang, nasagot na yung niya, na mabigyan siya ng second chance. Pero ano ginawa niya? He blew it, mga kamista. Sinamantala niya ang kabaitan ng Diyos. Biruin nyo, nabigyan siya ng second chance para itama na yung ginawa niyang pagkakamali. Para makapaglingkod naman siya sa taong bayan. Pero ano ginawa niya? Damay pa rin siya, kasali pa rin siya sa pagkupit ng pera ng bayan. At kitang-kita sa mga record kung saan dinala sa bahay niya mismo at ang nagdala mismo ay ang opisyal pa mismo ng DPWH. At sinabi mismo na doon pa mismo sa bahay niya sila nagkita. May mga dokumentong sumuporta. Mga dokumento na nagpapatunay na meron daw sila kunwaring project sa sa Pandibulacan. Pero nung niribisa na po lahat ng mga papel, nakita na may kuntsabahan para lumabas ang pondo pero wala pong project na naganap. Wala pong tumayo. Wala pong tumayong proyekto doon kundi isang ghost project. At ang kasabwat at ang kumuha ng
ng 25% na commission ay itong according to sa record, allegedly siya ay kumuha ng 25% na komisyon. So itong ating Bodot King ay talaga may anting-anting. Hindi po siya tinatablan. Totoo po yan mga kamista. Itong si Ramon Bong Revilla ay may anting-anting na hindi siya tinatablan. Hindi po siya tinatablan ng hiya. Yan ang katotohanan. Ang kanyang anting-anting ay hindi siya tinatablan ng hiya mga kamista. Hindi po talaga totoo yun na siya ay makatao. Dahil ang hawak niyang anting-anting, ang taglay niyang anting-anting ay hindi siya tatablan ng hiya. Mabuti pa'y tatay niya hindi tinatablan ng bala, nardong putik. Siya, hindi tinatablan ng hiya. Biruin niyo, 2 beses umulit. Sabi nga ni Susan Rose, nung asawa ni pangalan tutuloy, nakalimutan ko ni pangalan, asawa ni Fernando Poe Jr. Hindi lang once, but twice. Talagang Makati mga kamista, Makati. Gusto ganun kinakayod papunta sa kanya. Para siyang vampira. Nahanggat may makukuhan dugo. Ganyan ang mga vampira mga kamista. Habang may sinisip-sip na dugo, hindi humihinto. Sa totoo lang mga kamista, ito, nakikita naman to ng taong bayan. Isa rin tong lahi ni Nardong Kupit na na may political tawag dito dynasty. Asawa niya, anak niya, nasaan? Lahat sila nasa politika. Party list, yung agimat na party list yung agimat din nun, yata ano ba yung agimat na yun? So mga kamista, ito ang reaksyon ko. Personally, nagagalit ako kasi bayan ko mismo yung kinanari nito I'm sure hindi lang sa bayan ko to. Meron pa sigurong hindi pa lumalabas. Ako I'm rooting from my province na talagang sa nangyari sa amin. Hindi basta-basta ang ginadanas ng aking mga kababayan. Kulang na lang tubuan talaga ng palikpik. Dahil puro na tubig sa amin Kasabot yung mga taga DPWH na kinukonsinti nitong mga politikong katulad ni Nardong Kupit. Itong ating bida na may anting-anting na hindi tinatablan ng hiya. So, mga kamista, alam nyo, sinasabi rin ng DILG na wala naman daw bibigyan ng special treatment. Sana nga po mga kamista. Kasi nakita natin ipinakita nila kung saan ikukulong yung mga sangkot sa DPWH scandal, yung mga kupit na yan, yung mga pitik-pitik na yan sa mga mga komisyon na yan. Pinagpagawa nga sila di ba? Pinagpagawa sila na sarili nilang kulungan. Ito panawagan lang sa ating gobyerno, sa DILG at sa ating presidente na rin, President BBM. Kasi po ang alam po talagang kulungan ng mga tao, ng mga mamamayan, yun talaga pong totoong kulungan na nagsisiksikan. Yung pong kulungan na totoong ang palikuran talagang sasalampakan na lamang doon sa semento. Na ang talaga pong sitwasyon ay para silang sardinas doon sa loob. Yung po ang totoong kulungan sa Pilipinas, Sir President. Sasabihin ko na rin sa DILG. Pero ang sabi dito ang Sandigang Bayan daw po ang magdedesisyon kung saan ikukulong itong itong ating bida na may anting-anting na hindi tinatabla ng hiya. Sila raw po magdedetermine kung saan ikukulong. Di po ba ang kriminal pagka ikinulong dapat po pantay-pantay. Dapat yan pag ikinulong doon din po sa kulungan talaga ng mga kung saan ang alam ng mga tao na naka-uniforme din sila ng kulay orange ba yan, may nakalagay na letter P o prisoner o nakalagay doon PDL, person deprived of liberty. Dapat nagaganon din sila. Kasi dito sa Amerika may mga celebrity dito na ikinulong.
kinulong talaga sila doon mismo sa population ng mga talagang preso. Although maganda nga lang ang kulungan dito sa Amerika. Maayos. Pero kung ano ang kulungan sa Pilipinas, dapat yun ang danasin nila eh. Kaya po kasi namimihasa itong ating mga katulad nila, nitong si ating bida na may anting-anting na hindi tinatablan ng kahihiyan. Eh alam niya na pagka siya kinulong, hindi man siya nakakalabas pero masarap ang kanyang sitwasyon. Hindi siya makikipagsiksikan. And I'm sure ang kakainin niya ay mas maayos kumpara sa totoong mga preso rin natin. Oh, hindi makatarungan yun. Hindi tama para sa paningin ng mas nakararaming mamamayan. Di po ba mga kamista? Kaya nga po nagkakaroon ng division ang mahirap at mayaman eh. Kaya nga po laging isinisigaw ng mga mahihirap. Pag mahirap ang nagkasala, kulong agad. Pag mayaman, may due process. Pagkatapos, ang sigaw ng mga mahihirap, pag mayaman, may due process. At maganda ang kulungan. Pag mahirap, kulong agad. Tapos itong si ating bida na may anting-anting na hindi tinatabla ng kahihiyan, ang sigaw niya dito sa kanyang video ay wala raw pong due process. Diyos ko naman. Ibang klase talaga tong si Nardong anak ni Nardong Putik. Mga kamista, bukod pa diyan, itong ginagawa kasi nila ito, itong sinasabi ni Bong Revilla na walang due process daw. Mga kamista, sa totoo lang, binigyan siya ng due process ng gobyerno eh. Hinintay talaga. Lahat ng proseso magmula last year. Hindi siya basta-basta dinampot. Hindi siya basta-basta pinusasan. At alam niyo mga kamista, itong anak ni Nardong Putik, itong ating bida na may anting-anting na hindi tinatamaan ng kahihiyan, na tinatabla ng kahihiyan, alam na niya ang routine. Sanay na siya eh. Sumuko siya kasi alam niya kapag sumuko siya, makakahingi siya ng leniency. Kasi ganyan po ang proseso ng batas eh. Pag ikaw kasi nagtago ka, naglabas ng warrant of arrest, hindi ka sumuko, naunahan ka ng mga alagad ng batas na sila nakadampot sa iyo kung nasaan ka, hindi ka makakahingi ng konting leniency. Kasi ganyan po ang batas natin. So dahil sa sumuko ka, kagaya nitong itong ating bida na hindi tinatabla ng kahihiyan, makakahingi siya ng konting leniency sa batas. Halimbawa, hihilingin niya na kung po pwede, ikulong na lamang siya doon sa mas maganda-gandang kulungan. Ganyan naman eh. Kaya nga tayo nagkakaroon tuloy ng division. Kaya po sumasama ang loob ng mga mahihirap. Sumasama ang loob hindi pantay-pantay ang pagkakapataw ng parusa. Pag kulong, dapat kulong kung saan nakakulong yung talagang lahat ng population. Kung sa muntik kinulong, ikulong nyo rin, isama nyo sa mga preso. Kung sa city jail, ikulong nyo rin doon sa kulungan ng mga nasa city jail. Ang problema kasi sa atin, pagka may katulad nila, nabibigyan ng, yan po ang pananaw ng maraming tao ha. At nakikita po kasi bakit kakaiba ang kanilang kulungan. Pinagpagawa pa sila ng kanilang magiging kulungan. So, ito pong ating bida na hindi tinatabla ng kahihiyan. Alam na niya ang process. Sanay na siya. Kumbaga, para sa kanya, hindi siya first timer. Alam niya ang gagawain niya. At alam niyo po ba mga kamista, na kung sakali man na ang maupo na susunod na presidente, kaalyado noong presidenteng nagpakawala sa kanya, tandaan nyo po mga kamista, lalaya pong muli iyang yung anak ni Nardong Putik. Yang ating bida na hindi tinatablan, na ang anting-anting ay hindi tinatablan ng kahihiyan. Lalaya po yan. Sigurado po yun. Kaya po ang Sandigang Bayan, kung hindi po nila gagawain na talaga this time ng istrikto ang kanilang trabaho para panagutin ang mga nagkasala at talagang ilabas yung bakal nilang kamay para papanagutin at isampal yung talagang batas sa kanila, maaaring makatulad na naman po yan. Baka history might repeat itself again. Kaya nga po walang naniniwala Kaya po, sorry ako po naniniwala naman sa batas natin. Marami naman pong gustong ipatupad yan. Kaya lang
Ang problema, along the way, parang may lumalambot. Kaya po ang nangyayari, maraming tao ang hindi nagtitiwala. Maraming tao ang hindi naniniwala na talagang matutuluyan ba yan. Oh, yun lang naman po. At ayan, napaano na tuloy tayo, napaseryoso. Dapat tumatawa tayo eh. Kasi katawa-tawa tong ginawa ni ano na to eh, nitong ating bida na hindi tinatabla ng kahihiyan. So, mga kamista, okay, itong ating Budot King ay kailangan sana matuto siya sa leksyon talaga. At kayo mga kamista, tatanungin ko kayo. Kayo ba ay naniniwala na itong ating bidang ito ay talaga nagsisisi? Mukhang hindi ho eh. Sa tingin nyo ba, nalulungkot? Hindi ho. Alam nyo ba, nung nakita ko yung video ito, parang kulang na lang marinig ko yung director na sumigaw ng action. Arting-arte eh. Hindi po natural. Hindi po natural yung video. Parang umaarte. At nung bandang dulo, kulang na lang marinig natin na may sumigaw ng cut. Good take. Parang, alam niyo po mga kamista, yan ang hirap pag laging pinaniniwalaan ang drama nitong mga taong ito na nagsasamantala. Matuto na tayo. Doon sa mga bumoto kay dito sa ating bida na may anting-anting na hindi tinatabla ng kahihiyan. Mahiya naman kayo. Matuto naman kayo magbumoto sa mga taong talagang dapat magtrabaho. Kaya marami tayong problema sa Pilipinas. Hindi lamang ito problema natin sa ito ay problema din ng mga bumoboto. Maghanap tayo ng magaling. Yung magsisilbi, yung mag-aangat sa buhay natin. Yung mag-aangat sa kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Batandaan ninyo, hindi tayo magtatagal sa mundong ito. Ang maiiwan dito yung mga anak natin, yung magiging anak, magiging apo. Sana bigyan natin sila ng maganda na future. Tayong mga bumoboto ang dapat magdesisyon. Huwag na tayo magpadala sa mga pasayaw-sayaw. Sinayawan lang kayo ng budot. Binoto nyo na. Muntik pa tayo matatluhan yan. Muntik pang manalo yan eh. Number 14 yan eh. Nitong nakaraang eleksyon, muntik pa yan. Kung iyan ay nakaupo uli, sa tingin nyo mga kamista ang mangyayari? Kung sakaling nanalo itong ating hari ng budots at itong ating bida na may anting-anting na hindi tinatablan ng kahihiyan. Sa tingin nyo mga kamista, ano kaya kung siya ay nanalo? yung pinasasauli ng Sandigang Bayan hindi pa nasasauli, nakulong na uli. Mga kamista, tanungin naman natin sila. Yung pinasasauli sa kanya, hindi pa yun naisasauli. Hindi pa yun narirepand. Nasa kanya pa rin. Naku po, Inday. Naku po, Budot. Naku po, hindi ko po alam. Sos, Ginoo. Alam niyo po talaga mga kamista, itong mga taong ito, wala talagang kabusugan yan eh. Milyon-milyon na yung mga nagnanako ng bilyon na yan, wala akong kabusugan yan kasi gusto nila makuha lahat ng bilyon. Hindi ho ba katulad natin, mga simple lang. Kung ano yung nakukuha natin, masaya na tayo. Kung ano yung kinikita natin, masaya na tayo. Pero bakit itong mga ito na nakapag-access na sa mga milyon, ang gusto nila, more. Apaw na parang ang sikmura nila mga kamista, tagos sa paa. At walang kabusugan, hindi na pupuno. Ay nako, mga kamista, kayo na po ang humusga, kayo na po ang magsabi ano ba talaga ang mangyayari. Meron ba talagang kahihinatnan? Mapapanagot ba talaga itong ating bida na may anting-anting na hindi tinatablan ng kahihiyan? Itong anak ni Nardong Putik at itong hari ng budot. Ano po sa tingin nyo mga kamista? Tayo ba'y makakakuha talaga ng hustisya o hindi? Your comment is very precious. Mag-comment lang po kayo at mag-subscribe na rin po mga kamista. Maraming po salamat. Ito po ay reaction lamang ng isang ordinaryong mamamayan sa nangyayari ngayon. May frustration tayo.
karapatan nating mag-express ng frustration, pero tandaan niyo po mga kamista ha, wag na wag po ninyong gagawain na mananakit ha dahil sa frustration. Baka alam ko po marami ng mga tao ang gusto na manuntok, mandagok, manadyak dahil sa galit. Ilabas na lamang po natin yung ating frustration sa pagsasalita na, pero wag naman po tayo magmumura ha. So mga kamista, maraming po salamat. Respetuhin pa rin po natin ang ating kapwa at wala tayong magagawa. Ito pong ating bida ng ating talakayan ngayon, itong ating bida na may anting-anting na hindi tinatablan po ng kahihiyan, ay meron pa rin po siyang karapatan na ipagtanggol ang kanyang sarili at he is still assumed innocent in the court of law until proven guilty. So mga kamista, kahit na anong sama ng loob natin, hintayin natin na ang magdesisyon ay ang korte kung ano talaga ang kahihinatnan. At sana naman this time, Sandigang Bayan, nananawagan kami sa inyo, huwag nyo naman pakawalan, gawaan nyo na ng tama ang itong taong ito na ilabas ang talagang nairarapat na kaparusahan kung siya ay nagkasala. Mahirap na yung labas-masok, ilang beses na po kaming nadadali ng mga taong yan. Magandang gabing muli mga kamista at magandang hapon po sa inyong lahat dyan at saan man kayong panig ng mundo. Thank you very much. Kung nakarating po kayo rito sa video ito, sa part na ito, maraming po salamat sa lahat ng aking subscriber. Malapit na po tayo mag 15,000 mga kamista. Thank you so much po sa inyo lahat. Muli, suportahan niyo po ako sa ating gagawain. Kayo po, kasama po kayo sa ating plano in the future na magkakaroon tayo ng tawag dito, parang funding para sa mga nangangailangan. Lalo-lalo na sa mga batang na nasa bahay ampunan, yung mga abandoned child. Tulungan po natin sila. At doon po sa mga ibang may kakayahan na sa mga oras na ito, find a place po yung sa inyong mga lugar kung meron po diyang ampunan na pinatatakbo po ng mga religious organization na may mga bata po na abandon, na inaalagaan po nila. Kailangan po ng tulong. Kailangan po nila ng tulong mga kamista. Hindi po pinag-uusapan ng laki o halaga ng tulong na inyong po pwedeng iabot. Kung meron po kayong alam kahit pong isang lata ng gatas, malaki pong bagay yan. Mga kamista, maging mabuti po tayo sa ating kapwa. Walang masama kung tayo naglalabas ng sama ng loob natin sa mga nangyayari na ginagawa sa atin ng ating mga pinagkakatiwalaang namumuno sa atin at tayo ay tinatraidor sa paggawa nila ng hindi maganda. Pero panatilihin po natin ang mabuting tao. Kung meron po tayong maitutulong sa kapwa, huwag po tayong magdalawang isip. Because God will give it back to you. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kamista. Thank you very much sa ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum. God bless us all. Hanggang sa muli po.